Magandang buhay mga kapigi at storytelling na naman po tayo dito sa aking pagsusumpet. Dito po sa akin na inahin na ito po ay naparbo and then ito po ay nalusawan ng similya. Dito ho sa lugar namin ay madali lamang bumili ng similya at pwede po na over the counter. Ang paraan ko po ay ganito, medyo lalambing-lambingin muna yung inahin and then yan po ay binabasa ko rin po ng konti ang are para mas madali po ngang maipasok ang catheter. Basta sisiguraduhin lamang po na standing heat yung inahin para hindi po masayang yung panahon at yung pagsusumpet at para tama po yung timing, madami pong magiging anak iyan. Ang sinusundan nga po na naparbo diyan ay 14 po na piglets. So iyan po ay aking binakunahan muna ng anti-parbo at bago ko po yan sinumpit ay pinalipasan ko po muna ng isang paglalandi para po yan ay handang-handa na yung matres niya na tumanggap ulit ng pagbubuntis. Nang malusawan po yan ng similya, ayan po ay aking binacterial flushing at yan din nga po ay aking sinumpitan ng bayabas nang malinisan po yung matres. At sa pagsusumpit po diyan ay medyo hihimas-himasin para po naman may lambing tayo sa ating mga alaga. At pwede naman po talagang sakyan ang inahin para parang tunay na bulugan yung nakasakay. Kaya lamang ay nabigatan po ito sa akin. At saglit lamang po, wala pang isang minuto ay ubos na po kaagad yung similya dahil nahigop na po at standing heat nga. Sa akin pong pagsusumpit ay hindi ko po pinipisil yung bote at kusa naman po yung humihigop. At matapos nga po akong mag-EI doon sa inahin ay dito naman sa aking mga gilt ay pinaamoy ko po yung dulo ng catheter. Ay ang mga gilt na yan po ay 6 months above na po ay mga hindi pa po naglalandi kaya dapat po ay yan ay ma-expose sa bore odorant. Bali, 4 po yung gilt ko na pinaamoy diyan. At nang sila po ay mga glandi na, aba ay mahirap din naman nga po na tayo ay intay ng intay ay katagal-tagal baga. Pero yan po ay 6 months lang, hindi pa po pwede yan na ipa-EI. Kailangan lamang na makitaan sila na maglalandi din sila kaagad dahil after 21 days yan naman po ay magpapaulit ng paglalandi. Kaya kung ang dumalaga nyo po ay hindi pa po nagpapakita ng sign ay mayroon pong nabibili na bore odorant para magising baga po yung pagnanasa ng isang dumalaga. At kinabukasan nga po dapat po ay mag-follow up diyan ng pag-EI. Same procedure lamang po yung ginawa ko and then para po siya ay madaling ang masumpitan, babasain po yung ari at nang madaling maipasok. Kapag po naipasok na yung catheter, eh edi ilalagay na nga po yung similya na nasa bote at kahit hindi po yan pisilin, madali po yang makapasok sa loob at standing heat pa yung inahin. At sa mga nagtatanong kung ako po ay nag-aral lang pag-EI, sariling sikap ko po lamang dahil hindi nga po ako makaalis dito sa aming mga alagang baboy kapag po ako ay nag-aral. Noong panahon ng pandemic sa baboy na bawal pumasok ang ibang mga tao sa kural, ay di ako po ay naglakas loob na pag-aralan. At ako po itong tuwa nung makapagpabuntis ako at nakapag-anak po ng 13. Kaya sa pag-aalaga ng baboy habang nag-aalaga po tayo ay patuloy na mag-aaral at patuloy po nating aalamin ang mga kailangan ng ating mga alaga. Sa pag-aalaga po ng baboy, hindi kaagad po may kita diyan. Kailangan po munang mamuhunan ng panahon at ng oras. At sa pag-aalaga po ng baboy ay hindi ka kaagad magiging instant millionaire. Ito yung negosyo na kailangan mong fokusan at bigyan ng atensyon at ng panahon para makita mo yung kakulangan at mga kailangang gawin. At pag napagtagumpayan naman po ito at natapat nga po sa mataas ang presyo, ayan, dyan ka na jajakpat. Sa panahon pong ito na kung mayroon kang 10 biik ay talaga naman pong dini sa aming lugar ay jackpot na jackpot. Kapag maganda po ang biik dini sa amin, agaw inahin ay 7,000 maliwanag. At kinabukasan nga po itong aking mga pinaamoy ay yan, namamaga na rin po yung ari unang paglalandi nila. Thank you for watching and follow for more. Please like and share. Hoping minapulot po kayo dito sa aking mga video and thank you. God bless and follow for more. Ingat po kayo.